Sumainyo ang Panginoon. Maging handa kayo lagi sa pinagdarang ng anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yan ay hindi na ho bago sa ating paninig. Alam, bahagi ho, kung tingnan po natin yung ating Ebanghelyo ngayon sa San Mateo, ay sa unang linggo na ito ng Advento, bilang paghahanda natin sa kapanahunan ng Kapaskuhan, ay inalintulan ni Jesus ang pagdating ng anak ng tao saan? Sa isang baha. Pag pinag-usapan natin ang baha, ay matulog ngayong panahon na ito. Mas ramdam na ramdam natin. Pero ang pinag-usapan na baha na ito ay baha nung panahon ni Noe. Hindi na tayo madayo noon. Ang tawag ng urito ito ay the Great Flood. Ang matinding pagkabaha. Nararanasan natin ngayon ang mga matinding pagbaha. Ay nagpapasalamat ngayon. Uminit ngayon. Mula ho hanggang Biyernes. Ilang araw na tayo, lingkong araw, buwan na tayo ay inuulan. Yung baha ng panahon ni Noe, 30 days. Walang tigil na ulan. So bahagi yun. Lalong-lalo na ngayon. Hindi lang yung baha na gawa ng tubig. Ngunit baha gawa ng alin. Korupsyon. Sa pag-aakala natin na tayo ay safe, ay peke pala yung ating kaligtasan. Kaya yung ating pagigilay ngayon ay tama-tama bilang paghahanda natin. Pagkakataon na kung saan tayo ay patuloy na pinaalalahanan. Tutusin. Sabi nga natin, ang simbahan ay hindi tumigil sa pagpapaalala sa atin. Bagaman hindi natin alam, there is always a warning. Sabi na, hindi naman sinabi niya na siya lamang ang maliligtas ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga tao, magkakaroon ng malaking baha. At akala lang ng tao, masisiraan ang si Noe. Hindi ko naman magpapagawa ng isang barko sa gitna ng kabundukan. Ay bahagi o disyerto ay pagkakataon mo ang akala ng tao din ay si Noe ay scammer. Baka may sarili lang itong agenda. Bahagi yun. Kayo talaga kuminsan, may mga tao talaga na isinasama ka, pero may sarili silang agenda. Ikaw lamang ay ini-scam. Pero bahagi yun ng pagninilay natin sa mundong ginagalawa natin ngayon, lalo na yung mga tao nagnanakos sa pagulong na makamit natin yung kaligtasan, may ayos natin ng tayuan. Expect na may mga tao akala sa inyo ay scammer. Pero huwag kayong titigil. Ipakita ninyo na hindi kayo scammer. Hindi kayo manloloko. Tunay ang inyong puso. Sa mga tanong gano'n, may double. Dalawang uri ng mukha. Pagkakataon na kung saan ay pinaalala sa atin, una, yung pahayag na yung susukol kay Noe natin. Well, sabi nga natin yung isa sa mga golden rule, ano yun? Do no harm. Huwag kang gagawa ng ikasasama.
bahagi mo yun. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sa mga pagbasa natin, sa unang ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, anong sabi ni San Pablo? Huwag kayo matuon sa maruming pagsasaya. Hindi mo sapagkat masama magsaya. Maruming pagsasaya. Na hindi natin namamalayan natin at ay hinihila na nito sa pagkakasala. Hindi mo lahat ng masaya. Masama. Mayroon lang marumi at mayroon lang malinis. Bahagi yun. Pag-iinom. Masama yung pag-inom eh. Ano yung masama? Maglasing. Madungo sa pag-iinom. Yun. Kalasingan. Lahat ng uri ng addiction ay nakasasama. Pero yun naman matatawa natin kasi hindi yun natin may iligtas sa ating sarili o tayo ay hinahayaan natin yung ating sarili natin na mailagay sa tiyak ng kapahamakan. Well, higit sila ang tawag na natin yan kasalanan. Kasi yun ang tinuturo sa atin ang turo ng original sin. All sins leads to damnation. Lahat ng uri ng kasalanan ay patutungo sa kapahamakan. Kapahamakan mo at kapahamakan ng ibang tao. Yun naman yung natin kalimutan. Pagkakataon, kaya nga ng pangalan ba, meron tayong mga bibinyagan ngayon. Ano kita, sinasabi ko, ano ba ginano sa kanya? Kasalanan mana. Mapahagi mo. Sapagkat yan yung bahagi na nagdulog sa atin namin. Malagot tayo sa paghahari ng Diyos. At maging bahagi nito ng ating pagkilos natin na masarap. Pag sumikapan natin na tunay na tayo mga anak ng Diyos natin, umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan. Ginatawag natin kasalanan bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Pero kahit na mo hindi kayo naniniwala sa Diyos, kahit na mo hindi kayo Katoliko, may mga itinuturing tayo ng mga batas na masabi natin na mamantayan ang pag-iwas natin sa bigilid na ito. Na kaya yung inilagay kasi natin ipapahamak ka niya. Saka una lamang masaya, no? Pero ilulubog ka niya. Kaya yun ang sinasabi. At sa yung panahon nila, ano nakita natin? Tawag ko nagsisikain, nagsisiginom, nagdihili, no? Nagbebenta, ibig sabihin, ordinary. Kasi baka mamaya nakakalimutan natin natin at tayo yung mga tagalangit. Kaya yun yung binibigyan natin ng diin. Kaya kayo binabasbasan bago mag-misa. Paalala na tayo mga tagalangit. Hindi yung pagkatapos ng misa. Bahagi yun. Para tayo ay naging liturgically right. Kasi padang gusto namin ang binabasbasan kami. Gawin natin ang ama. Kasi mula ng misa. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Na paalala na kung saan natin, huwag natin ilagay ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Pangalawa, maagirin mo natin sa lalong-lalo na ngayon binibigyan natin ng bingis sa usapin anong mag-uri ng kasalanan. Pero ngayon ay sa usapin ng korupsyon at padrino system. Ang binibigyan natin ngayon ng pagpapahalaga. Ano yung pangalan ng pinahayag na Jesus? Sabi na natin, ang kinakailangan nila, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Kasi yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nakapakurabong yan, nag-iisa yan eh. No? Yan ay nakapakurabong yan, gawa ng alin. May basbas yan doon sa itaas. So,
pinayagan sila. At baka rin mamaya, hindi namin namamalayan, may mga pagkakataon na pinapayagan namin na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kinakailangan din namin, magkaisa din tayo, kumilos at panindigan. Kaya okay isa namin ngayon, yung mga kapatid namin na nasa Manila, yung Trillion March sa araw na ito, sa pagkakataon na nawa ay ipanalangin namin na talagang mapuno ang kultura ng pangungurako at ng padrino system. Eh makita ko na, kaya huwag kayong magtaka kung bakit wala namang alam yun, bakit nandiyan yan? Padrino system. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Pagkakataon na pumunta si Tinig, ipanalangin natin at kinakailangan natin na maging mula tayo, magbatay tayo. Bahagi yun. Sapagkat kapag hindi natin ginawa ang mga bagay na yun, kapag hindi natin bantayan ang anumang mga programa, mga proyekto, na sa dapat na makita natin na dapat na magligtas sa atin, ay wala. Peke pala. Kaya kinakailangan namin, una, magkaroon tayo ng damdamin na kumiligay sa mga tao pagkakatiwalaan. Kasi may mga tao kapag na namin yan, talagang bukal sa kanilang kalooban na tayo ay tulungan. Pero kinakailangan din natin malaman kung sino yung gagawin lang tayo sa kanilang personal na paglago sa daigdig na ito. Bahagi ulo na kung saan makita ko namin. At kinakailangan natin tayo rin ay kumilos. Kung yung mga ito ay nag-usap-usap natin na mangurako, dapat tayo na lumalaban dito, kinakailangan din natin na magkaisa ang pagkilos para labanan ang anumang uri ng pandaraya at pagsasamantala sa kapwa natin o kahit nasa atin. Bakit? Kasi ito yung panawagan ng Diyos. Kinakailangan natin maganda. Kasi baka mamaya, kapag hindi ka ito maganda, ano nangyayari? Lulunurin tayo at itatapon ng bahagi ng kasalanan sa kaparusahan. Walang katapusan.